sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Joel Porlares. Father tuloy, sorry po. Bishop. Obispo Maximo Joel Porlares, Bishop Buddy Ballesteros, Bishop Ephraim Fautagana, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Jerry Boy, abay, napaka-sweet naman yung napanood nating mga kuya mga ating ha? Anong tawag nun na Sister L? Prenup? Ayan, pre-nuptial videos. Ayan, kaya lang meron akong hindi nagustuhan doon, Jerry, Mabel, dapat yung, ba't naman ganun yung kiss? Parang dampi-dampi lang, mga bata pa naman kayo. Siguro gusto ko sanang mga kissing scene. Yung ala ba? Dodo Mandanas kiss. Lingan yung video. Arise TV. Video please. Till death do us part. Yung video ni Jerry. Do you know what that means? As long as I live, there'll never be anyone but you. And when the time comes, I pray I'll be the first, because I couldn't live without you anyhow. Till death do us part, for better or worse. That's only a question which asks if I'd stick it out if the going got rough. Well, I only have to think how rough it would be without you, and I know I could go through anything as long as you love me. For richer or poorer, well, that's no problem. If I had all the kingdoms of the world, I'd still be poor without you. And yet, though I'm poor, I'm the richest man in the world if I have your love. Till death do us part. In my arms, in my heart, in my dreams, and with every breath I take, I think of you. For me, you're the reason every new day dawns, because I love you so much. And I always will. Till death do us part. Buhay ang bagong sakawal! Ay, kasal pa lang. Ba yan? Ayan, parang gusto ko nang magpakasal din, Don Pobre, Ayan. Sweet naman. Ayan, best wishes. Congratulations, Jerry Boy. Miss Mabel arrive. Mrs. Mabel arrive Baha. Pasensya na po yung aming kasama rito si Jerry ba talagang
6 na buwan yata ang pinaghandaan tong kasal ha. Ayan, may mga prenup pa dun sa sa Eiffel Tower yata ha. Ayan, doon sa saan pa ba? Sa Lining Pizza. Pizza, ayan. Saan pa ba ha? Ayan. Basta, ayan. So, best wishes, Jury Boy and Mabel. Go forth and multiply. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At chill-chill lang po tayo mga kuyang mga ating Friday ngayon. Abay, kuyang Humabono Boy Pike, ha? Ayan, himala. Ayan, anong ginawa nyo sa Skyway ngayon? Ba't ang luwag-luwag ng traffic, ha? Abay, usually po mga kuyang, mga ating pagka, ayan, yung mga dumadaan na Skyway, pagka Lunes at saka Biyernes, thank God it's a Friday, talaga namang grabe po ang Skyway, ha? Pero ngayon, Kuyang Boy, ha? Anong ginawa nyo sa Skyway, ha? Ba't ang luwag-luwag, ano, ha? Sabi siguro ng mga taga-Skyway, kayo mga motorista talaga. Hindi namin kayo mainin. Pagka-traffic, reklamo kayo ng reklamo, ha? Pagka maluwag, pinupunan ninyo, ha? Hindi nakakapagtaka lang, ano, ha? Anyway, para sa mga ayan, maswerte sa bonus tuloy. Maswerte sa raffle, abay, dito sa amin, ang dahil masuswerte rito, ha? Abay, itong si Kyle Bulyas, nakadalawang refrigerator na yata at saka TV, ha? Saan mo ilalagay yan? Abay, naimbag bigat Apo Speaker Faustino Boji D. Ayan. Ano ba si Boji D? Faustino D. The third ba ito? The fourth? Director Jose Popoy Taruk the 18. Ayan. The 18, oh. Parang King Louis the 18, ha? Bakit daw Director Popoy Tarok the 18? Kasi mahilig daw po sa 18. 18 years old. Deputy Com Jet Maronilla. 18 years old. 18 years old na makalan. Ayan. The third si Boji. Ayan. Naimbang bigata po Speaker Boji D at Apo Diputado Sandro Marcos. Abay, totohanan ba ito? Tingnan nga natin kung seryoso ang mga ito, ha? Abay, sila po ang nag-file ng Anti-Political Dynasty Bill sa Kongreso kahapon bago magsara ang Kongres. Ayan. Tingnan natin, Apo Bonget. Ayan. Agpaiso na ito, Apo. Ayan, para maniwala si Congressman Tinio, ha? At si Congressman Egay Erice. Ayan. Gawin nyo raw, certify as a urgent bill. Ayan. Urgent, Apo. Darsam. Ayan. Baka mami pakitang gilas lang ito, ha? Pero ang sabi po ng Pangulong Marcos kahapon, abay, sandali lamang let, ha? Abay, itinuturing daw niyang ang kanyang sarili bilang pinakamaswerteng taong kilala niya. Ayan, abay, sa bagay, totoo po yan, mga kaibigan. Kahit ayaw aminin ng mga taga Malacanang, taga Campo Aguinaldo, taga Department of National Defense, talagang tumanggilid ang bangka, mga kuyang mga ateng, ha? Kaya lang maswerte talaga ang Presidente Bonget, ha? Ayan, at dito hindi siya nagkakatulog noon, ha? Ayan, nung bang simula noong September 21,
Tapos hanggang November 30, ayan, ito yung mga eyebags ng presidente, pero ngayon nakatulog na, ha? Ayan, bakit itinuturing niyang pinamakaswerte ang kanyang sarili, ha? Ayan. Abay, pasalamat kasi ang presidente, ha? Dahil nakasurvive ang kanyang administrasyon sa mga unos. Namuntik nang tumagilid ang bangka, Apo Ometa Browner, ha? Secretary Gibo, naimbang bigat yung Apo. Ayan. Ang swerte kasi ng Presidente Bonget, ayan. Wala daw maayos, ayan, walang acceptable sa buong bayan na magiging successor ng presidente kung tumagilid ang bangka, ayan. Bakit? Andyan naman ang successor na VP Inday Sara Duterte Carpio, ha? Ayan. Ti problema kanu kabsat, Apo second gentleman Mansa Carpio kini Ateng, ha? Kay Hermana, ha? Kunada kita daw masyadong makiling, ayan, sa China. Ganun ba yun? At saka yung iba masyadong natakot yata sa tapang ng vice-presidente. Anyway, pero sabi ng ating bubit sa Malacanang, ha? Kahit ganyan ang tingin kay Vice President Inday Sara Duterte, masyadong mainitin ang ulo. Ayan. Lalo pagka nagagalit, ayan, talo si Yusek Claire Hyper Castro. Nanununtok daw ng sheriff, ayan. Pero whether Malacanang likes it or not, ha? Ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio pa rin ang woman to beat pagdating po ng 2028 presidential elections. Kaya ngayon pa lamang makuya mga ating ha? Ayan, ang problema, ha? Nahirapan ang administrasyon sa pag-scout na ilalaban kay Vice Inday Sara Duterte Carpio, ha? Ayan, wala rin silang makitang magaling, ayan, na pwedeng ilaban kay BP Inday. Ayan, pero meron namang mga tinitingnan. Ayan, kaya lang parang wala pang nakikitang masyadong malakas ba ang arrive ang dating. Ayan, ang malungkot pa rito mga kuya mga ateng sa administrasyon ngayon. Ay nako, ang dami-daming faction. Ayan, kaya tuloy, ha? Sila nag-aaway na, ha? Ramdam na mga kuyang mga ateng, ha? Ayan, abay, ramdam na mo Merciful Tom Rentoy. Magandang umaga, kuyang sir. Ayan, ramdam na po kasi yung mga potentials naman ng mga na maaring tumakbong presidente sa 2028. Abay, nagbabanggaan na. Nagsisiraan na. May elimination process na. Damdamin Bayan. Ba't ba yan ang pinag-uusapan natin? Dapat pinag-uusapan natin yung mga simpleng Christmas party daw. Ayan. Pinaka-simpleng Christmas party, yung Christmas party na Manila Traveler Square and Compass Club, di ba? Fiscal Winnie Edad, ha? Justice Joe Lopez, ayan, Justice Dek Quiros, ayan. Abay, bakit? Kasi pumabi yung mga members ng Mason na nasa members ng mga travelers, ha? Abay, kuyang Wilfred Yu, ayan, Colonel Arevalo, ha? Abay, kuyang Boy Pique, abay, sa halip po na mag-celebrate ng bonggang Christmas party, ha? Ayan, yung gagastusin ni parang wala yata masyadong ganito ha. Yung gagastusin sa Christmas party abay idonate na lamang po sa kawang gawa mga bigan para sa ating mahabay may mga sakit, ayan, mga sinalanta ng bagyo, lindol, ayan, kaya yung gagastusin ni
idinonate po sa DZRH Operation Tulong. Damdamin Bayan. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ba ang ganap ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Lat? Ha? Ang ating presidente ngayong thank God it's a Friday. Ngayong araw ng Biyernes. A12 ng... teka, A12 na ba ngayon? Ayan, o nga, ano ha? May sweldo ba ngayon? Kasi akin si Lunes pa ha? Ayan, sa bagay, nagbigay na ng 13-month pay. Ano ha? Ngayong araw ng Biyernes, abay, pupunta ng Leyte, ha? Ayan, abay, yung ating bubit kahapon, pero sa kana yan, ha? Abay, sino ba yung opisyal, ha? na nagsakay ng limpak-limpak na salapi sa kanyang yate, ha? At alam po niyo kung saan dinala, ha? Ayan, secret. Damdamin Bayan. Talaga namang yung mga maraming mga ninakaw sa gobyerno, ano, ha? Sa flood control project, ha? Yan, hindi nila malaman kung saan itatago ang kanilang mga pera. Talaga, ano, ha? Ayan, dami nyo ng pera, hindi naman kayo makapagkakatulog. Ayan, tago naman kayo ng tago. Ayan, paano kayo masisyahan yan? Pero ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, i-inspeksyon na daw ang San Juanico Bridge. Ginagawa nga pala nire-retrofit ba yan Secretary Vince Dizon for President? Nire-retrofit ba ang San Juanico Bridge? Yung nag-uugnay ng Samar at Leyte. Ayan. Sabi nga mga habigan yun daw San Juanico Bridge, ha? Ayan. Bago matay, siyempre, pera ng bayan yan. Ayan, sana magkaroon pa ng maraming San Juanico Bridge. Mga sinasabi po na regalo daw ng dating Pangulong Perdi. Ayan, si FM. Ayan, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kahit dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ay manang biday na ibang bigata. Alamin nga natin report mula sa Malacanang mula kay RS number 14. Ikaw balit pupunta ka rin ng San Juanico Bridge ngayon. Anong oras ba inspeksyonin ng presidente ito, ha? Ayan, bakit may mga crack-crack na dyan? Naalala ko yung San Juanico Bridge, di ba? Diyan muntik mamatay itong yung artistang stuntman, si Dante Barona ba yun? Ayan. Senator Lito Lapid-Lapid, ha? Ayan. Di ba dyan nag-dive ang Dante Barona? May shooting sila sa San Juanico Bridge. Parang sumemplang yata ang sama ng bagsak sa tubig. Abay, muntik na matay po ang Dante Barona, mga kuyang mga ating. Ayan. Alamin natin report mula kay Aris number 14. Dami nating kwento. Trivia lang. Biyernes naman, mga kuyang mga ating. Chill-chill lang. Ayan. Diba, Apo birthday boy. Ayan. Manong June Guray. At Manang Bing Adalin. Aris number 14, Let Narciso. Ibigay mo ang detalye, Miss Let. Lakay, biyaheng Visaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Una itong mag-i-inspeksyon sa San Juanico Bridge sa Tacloban City, Leyte na nakatakda na muling buksan sa malalaking sasakyan. Matatandaan isinailalim sa retrofitting ang tulay, makaraang humina ang pundasyon. Pero kahapon, nabatid na nagkaroon na ng dry run para sa pagtataas ng load capacity. Bibisita rin ang Pangulo sa National Maritime Polytechnic sa Tacloban City. At mula sa Leyte, didiretso si Pangulong Marcos sa Negros Occidental. I-inspeksyonin nito ang Upland Kontrabaha Operation sa Mambulok Creek sa Bacolod City. At bibisita rin siya sa Banago Port. Lakay? Alam mo, Miss Reta, dyan natin namimiss ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Lahat ng yung mga infrastructure na ginawa nung kanyang administrasyon na Miss Reta. Ayan, San Juanico Bridge, ayan, ang tibay-tibay niyan, ha? Ayan, at hindi lang yan, yung ipinagmamalaki namin sa Ilocos, yung mga kalsada namin na antitibay. Ayan. Matitibay. Oo, na asfalto lang yan, ha? Inabot ng dekada, pero yung asfalto nandiyan pa rin, ha? Pero ngayon sementado na. Ayan, sana ganun din ngayon. Yan ang hindi na duplicate ng Pangulong Marcos. Ewan ko ba kung maitutuwid pa hanggang matapos ang kanyang term sa 2028.
Pati yata lang kayong LRT1, panahon din. Ayan, natin. LRT1. Ayan, o kita mo, mas maayos pa yung LRT1 kaysa sa MRT. Sa totoo lang, ayan. Di ba? Ayan. So, yan ang ikinalulungkot ng Pangulong Bonget ngayon. Di ba, Manang Aimee? Ha? Walang maipakita po ang administrasyon ngayon na mga significant o yung mga landmark project, ha? Katulad na ginawa ng kanyang tatay. Sana may mga ganun. Mga tinanong daw yung mga taga DPWH bago magsona, ano bang maibibida natin na isama sa sona ng Pangulong Marcos, ha? Yan. Siyempre ibibida yung mga mga magagandang project sana. Ayan. Ang natuklasan, ang ibida ng Presidente Bonget Marcos, ha? Ang ibinida ng ating Pangulong Bonget. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Kaya sa halip na ibida ang mga magagandang nagawa sana ng administrasyon, wala! Awan apo! Ayan. Ayan, flood control scandal ang ibinida, ayan, inupakan ng Presidente Marcos. Ayan, nakapanghinayang. Pero ngayong nabulgar ang mga lakay, sana naman ay matapos na dyan at yung mga susunod na project talaga namang totoo na pakikinabangan na ng publiko. Ayan, sana nga. Ba't anyari dun sa San Juanico Bridge? Oy, Kuyang Edison Chua, ayan, alam ko dumadaan ka dyan ha? Ayan, Governor Bene Bardone, ayan, ano bang problema nung ba't nga pala nire-retrofit yung sa bagay matagal na kasi, ha? 70s ba yan o 80s pa yata yan, Miss Let, yung San Juanico Bridge? Lakay, kasi diba may na-discover nga na may mga crack. medyo mahina yung pundasyon, yung paakyat yata lakay. Kaya nagkaroon ng retrofitting. Ayan, sa bagay sa tagal-tagal na ng panahon kasi, ayan, kung yung Golden Bridge nga sa San Francisco, nire-retrofit din yan. Ayan, so anyway, sana nga ay maduplicate pa yan. Ayan. Nga pala, tawagan mo nga malo si Sister L, ha? Kyle, si Secretary Vince Dizon. Kailan ba, di ba pinasinayaan ng Presidente yung tulay ng mula Bataan hanggang Cavite, Miss Let? Kailan nga ba yan? Kailan mo inireport yan? Kailan ba matatapos yan? Lakay, pero kasama yan lakay sa mga prioridad na infrastruktura. Sige, i-check natin kung nagsimula na ba yung construction. At saka ito pa. Bataan yan, di ba? Tama ba yan? Ito pa, nagkakalimutan yata. Ito yung ine-expect sanang tawag nito, significant na project ng Marcos administration. Yung subway, ayan. Hanggang saan na yung subway? Wala na tayong balita. Secretary Vince Dizon, ayan. Sinimulan nyo ito. Ongoing yung construction. Hanggang bilo na pa lang yata yung boring dyan, ha? Ayan, kaya tuloy, sabi ng mga golfers sa veterans, hindi yata umuusad yung drilling, ayan, boring, ayan, kailan aabot ng Cubao? Kailan aabot yan ng Taguig? Ayan, wala nang update, Secretary Vince Dizon. Abay, dapat magbigay kayo ng update para at least nalalaman naman natin na may ginagawa ang administrasyon sa mga infrastructure project, hindi lamang sa paghahabol dito sa mga magnanakaw ng mga project sa public works. Okay nga, Ruth, anong oras ang Presidente doon, Miss Let? Alas 9 lang yung simula ng kanyang mga events. So yung sa San Juan, San Juanico Bridge ay alas 9 ngayong umaga. Tapos hanggang mamaya pa, wala pang oras yung sa Bacolod na lakay Ayan. So, i-inspectionin lang pala. Akala ko pasisinayan na ulit dahil tapos na yung repair. Ayan na. Tapos na lakay. Tapos na. Actually, kahapon nagkaroon ng dry run para makadaan na ulit yung malalaking sasakyan. Pero
mukhang dun sa ginawang pag-aaral, may speed limit. May speed limit yung malalaking truck pagdaan sa San Juanico Bridge. Ayan, sino ang contractor dyan? Diskaya ba? Legacy? DPWH Lakay ang nag-ano niya. DPWH. Di ba matatandaan mo dati, kay ano pa yan under pa ni dating Secretary Bonoan. Ganun ba yan? Di ba yung nagka-problema dyan, umaangal yung mga tao kasi hirap sila magbiyahe, syempre lalo na ng mga produkto. Si Secretary Manny Bonoan yan pala, ang ganda, ano, ha? Di ba nilagyan dati ng ilaw yan? Ayan. For tourism. Ayan. Sana nga, ayan, matibay yan. Pero si Secretary Bonoan dapat andyan. Ayan, para pagalitan ng presidente pagka teka, hindi yata maayos ito. Pero uwi pa ba ang Secretary Manny Bonoan? Nagkaka-issue na ng arrest warrant. Ano ba yan? O sige na nga. Miss Let. Biyernes ngayon chill-chill lang tayo, ha? Ayan. Okay, good morning, Lakay. Balik sa'yo. Maraming salamat, Let, mula sa Palasyo ng Malacanang na hindi kasama sabi sa San Juanico Bridge dyan po sa Leyte. Hindi tawag na ano, ha? Ano ba yan? Di ba ano yan? Kung hindi mo ayos yan, baka mamaya bridge over troubled water yan. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, Ayan, yung mga kontraktor, mga nakulong. when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. Lungkot naman ng music na yan. Tama na nga. Anyway, habigan, magandang umaga. Ayan, para naman hindi malungkot ating mga kababayan, dapat ibigyan na po yung 13-month pay, ha? At para sa mga kumpanya naman na malalaki ang kinita, ayan, ano po, ha? Kailangan magbigay din ng bonus, ha? Mag-ala Santa Claus po tayo. Oras, maganda umaga sa mga gods of Padre Faura. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan. Justice Alex, parang gusto kong regaluhan to ng candy. Justice Sam Gerlan Kabsat. Ayan. Naimas deta candy da Milagrona. Ayan. Oras PJ Audrey Peralta at Justice Hener Glito Israel. Ayan. Oras ganap ng oras Mr. Edwin Ernie. Alas 8:40. Bilis na oras. Ang oras na Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood
nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Thank God it's Friday! Yes. Buhay na buhay ang dugo lakay. Yahoo! Weekend na at 13 days na lang lakay. Merry Christmas na. Merry Christmas, Sister N, and you are so gorgeous today. Diyos mabalo sa imo. Ay, sabi ko, feel na. Kala mo, totoo. May magagalit na naman sa akin dyan. Ganun. Pero alam mo lakay, 13 days na lang. Oo At nga. ang sweldo ay sa... Ay, lakay may 31 pala. Oo nga, ano ha? Ayan. Kasi narinig kita kanina, sabi mo, yung Susweldo 13th, walang sweldo, tapos yung sa bagay, 13th month pay, sabi mo. Oo. Sabi ko, ubus na. Abos na. Naipamigay na eh. Anong sabi ni, Naughty Professor Robert Pua, susweldo ba tayo ngayon? Siguro naman lakay, pero sa ano pa yan? May, ayan. Sweldo, bonus. Tony Reds. Bonus, ha? Mga boss, beke enemies. Junik daw. Bonus, ha? Kung wala, isusubukan kay Freddy! Hi, Boss Fred. Good morning. Good morning, Boss Fred. Nanonood sila sa dunadang aming chairman, Fred J. Elizalde. Ayan. Nasaan na tayo? Ayan. Marami tayong mga issue pa rin lakay, mga balita Ay, oo. at tinututukan Pero ba, pa rin. pwede ba? Huwag naman issue-issue ganyan. Ang daming issue eh. Ayaw ganun matapos ba? ng issue. Pati nga ikaw meron eh. Pero sale ngayon na Sister lakay. F. Alam mo lakay ngayon ay 12-12. Alam mo yung 12-12? Ay, oo nga. December 12. Wow, Yes. 12-12. At ngayon lakay. Pwedeng tayaan sa ano yan? Loto. Ano? Sa Bossing Bong. Lakay sa sa Bossing- wet. Bossing Bong P. Ayan. Small lottery. Ayan, Aling Cherry magbuhos. Wala pa ba si Aling Cherry magbuhos? Di ko Eric alam, Dastas. Lokoy. Ayan. Wala na yata. Na-COVID yata si Aling Cherry magbuhos eh. Ayan. Pero Pwedeng tayaan sa wedding yan mga kuya ha. Ayan. Kuyang Paul Gonzales. Ayan. Pompiang. Ayan. Pompiang 12. 12. Ayan. Pero may nag-text sa atin kasi pinag-uusapan natin yung bridge over troubled water. Ayan, San Juanico Bridge. Abalakay, dito rin sa Iloilo, ha? Grabe, may 3 flyover dito. Nakatiwangwang. Under project ito ng DPWH. Allah. Saan sa Iloilo lakay? Oo nga, i-text mo kung pare ko. Ito, i-text mo man to kung saan man sa Iloilo. Kasi pupunta ako dyan next week, pupuntahan ko. Oo, Sabay ganun. ayan. 3 daw ha? 3? Ilang bilyong gato ang pondo Ang rito? kwarta? Ang kwarta, ha? Ayan. Sayang ang kwarta. Abay, kaswerte naman ang kontraktor dyan. Ayan. Ayan, hindi lang ginapi ko ang pera, ha? Ayan, hindi lang ginapala. Ginabuldos pa to. Flash Report. Flash Report! Eto na report lakay. pero bago mag-report si Giselle, ayan, gusto nga batiin ko lang yung nagpa-almusal ngayon. Ayan, Sino lakay? Ayan, bumaba ang lechon ni Aling Lydia na cholesterol free. Ayan, kaaga-aga may kare-kare, may Ayan, lechon, oo. may pansit na. Ayan, Spaghetti yun? Spaghetti ba yun? Oo, Ayan, cheesy spaghetti. Ayan, gusto ko yung pansit sana sa mahal kita. Ayan. Masarap ang chicken, tsaka chicken lakay doon. ganun Yung ba parang yun? buttered ba yun? Buttered chicken. Ayan. O sige, si Flash Report Pero muna. ito muna lakay dahil akala ko meron na. Pero ang red notice po laban kay dating Congressman Zaldico, hiniling na ng gobyerno sa Interpol at ang detalye niya ni Babato ni RH15. Giselle Ricafort, Giselle. Lakay, Sister El, humiling na yung gobyerno ng Pilipinas ng red notice sa Interpol laban kay resigned Congressman Zaldico ng Ako Bicol. Kinumpirma sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari na idinaan nila yung request sa Philippine Center on Transnational Crime noong November 23 lang. Orasan niya maaprubahan yung red notice saka ito ipadadala sa lahat ng member country para ipaalam na may arrest warrant siko na inisyu dito ng local court. Sabi pa ni Malyari na sa bansa na kung saan siya natagpuan na mang-aresto lalo't walang visa doon yung warrant mula sa Pilipinas. Pero dahil kanselado na anya yung pasaporte ni Ko, maaari na siyang arestuhin by virtue of their immigration laws
O narito, idineklarang pugante ng Sandigan Bayan ang nagbitiw na kongresistang sabit umano sa anomalya sa flood control. Matatandaang sa pahayag ng kampo ni Ko, grabe umano yung banta niya sa buhay kaya hindi siya makauwi-uwi dito sa Pilipinas. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Giselle Ricafort. Ayan, para po sa mga ang mga kawatan, ayan, na magtatago sa mga bansang wala tayong extradition treaty. Wala rin kayong lusot mga parikoy. Ayan, dahil ano pala yan, Sister L, kahit may extradition na treaty tayo dyan, government to government ang ano dyan, ang may usapan kung may extradition treaty, wala sa Portugal. Kaya lang, yung Interpol, Sister L, Yes, worldwide dyan. Lahat naman ng bansa, magkakasama yata sa ano, may organisasyon sa kasapi ng Interpol. Interpol, yes. International Police. Ayan, sa Interpol, hindi ka makalusot. Yes. Ayan. So, kahit magtago ka pa sa bansa na wala tayong extradition treaty. Kahit nandun ka pa sa tuktok ng North Pole at nakasakay sa bear. Kahit ikaw nasa Antarctica pa. Magtago ka sa yelo. Daming bayan. Ewan ka na kung di ka pa maging bato doon. Mga ano ka, ano yun lakay, yung ano, yung napofrost, yung mag-yelo, frozen. Basta may ganun, di ba? Ayan. Anyway, sandali lamang Ninong Sherwin at batiin ko lang ito, ha? Baka makalimutan ko Ayan, batiin ko lang ng happy birthday si June Flores. Ayan, dati kong kasama naging director sa channel na nito. Ayan, parang June. Ayan, 86 ka na pala. Grabe ka naman makapag-mention ng age. Yun ang sabi ng kanyang labi-dabi. Binuking. Ayan. Icho, good morning. Ayan, sabi ni Icho, lakay, pakibati naman aking labi-dabi. Ayan, birthday niya ngayon, June Flores. 86 years old na siya. Ayan, sabi ni Icho, ang isa sa mga editor ng Philippine Star, ha? Ayan, alam mo si June, ayan, 86 years old na. Ayan. Pero matanda na, makulit pa rin. Lakay, alam mo, wag kang magagalit No offense meant Bakit? Pag matanda na, matigas ulo. But sir, matigas sa ulo. Ayan. Hindi ko alam. Ayan, pero ang maganda naman kay June Flores kasi hindi na nigarilyo, di Ay, very ito. good. Ayan, sabi ni Icho, thank God he remains in a good health. Ayan, para lalo pang sumigla si June, Icho, ha? Painumin mo ng Emperador Coffee Brandy. 3 kutsarita araw-araw yan. Ayan. Sisigla yan. Ako di uminom. Sisigla si... Vitamins lakay. Sisigla si June. Ayan. At saka kukulit pa yan. Daming bayan. Ba't yung kilala ko sa Toyota, alam bang hindi makulit? Ayan. Oo. Birthday boy din. Ayan, Mr. Cecily, happy birthday, bossing. Happy birthday. At siyempre, si Jackie Onassis Recio ng DZRH News Center. At ito pa, ayan, ang aking favorite lawyer din, bukod kay Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Good morning, Noble Illustrious Nelson Yao. Ayan, Kuyang Pats Arbas. Si Very Worshipful Attorney Orlando D. Ayan, binabati ng PMA Sandigan 82 at ang mga members ng Manila Travel Square and Compass Club at Moriones Masonic Lads at Marinduque IBP. Ba? Wala ba tayo dyan, Kuyang Orly? Ayan, binabati ka ni Kuyang Jong, ha? Lulunurin ka daw ng coffee drop. At siyempre si Manong Joe. Ayan, birthday din pala ni Manong Joe. Ha? Joe de Venecia. Ayan. Ang dating House Speaker. Abay, binabati ni Christopher at si Manay Itchu. Ayan. Manay Itchu.
Eto na ang ninong ng bayan. Pero lakay, wala na tuloy yung word of the day natin. di ba Para sa sale? ating word of the day, hindi, inadlib lang natin. Ganun ba Hindi yan? natin sinabing word of the day. Pero yung word of the day po ay sale. Ayan, dahil marami na pong sale at ngayon ay 12/12. Nakapag-check out na ba lahat? Kasi ako nakapag-check out na ako, lakay. Alam mo, meron akong biniling speaker. Ganun ba? Oo, tapos from 6.9, nabili ko siya ng 3.6. Oo. Laki Diba? kalahati, ha? Oo. Mayroon nga iba, 50, 75. Ayan, Pero ano lang yung lakay, ang bilis. Minuto lang Anong yun. tataka? Hindi pwedeng banggitin. Baka sabihin, nag-advertise tayo, pagalitan ako. Baka naman kalahati lang tunog niyan. Ayan. Hindi, ano yun, Sony. Sony. Kaya ginawang 50% discount yan kasi kalahati lang ang tunog na speaker niyan. Bingi pala yung, pipe. Pipe yung kabila. Ayan. So, ang ating word of the day ay sale. Pinag-usapan din natin ang sale. Samantalahin ko na, ha? Dahil may sale din ang mga kotse sa Toyota Alabang, Sister L. Pero tawagin na daw muna natin yung winner. Ganun ba yan? Oo, kasi nandyan na si Doc. Si Doc Tony Lechon ang winner? Hindi. Sumasali ba ito? Yaman-yaman na nito. Sa kanya tayo manghihingi pa premyo. Si Doc Tony Lechon yaman-yaman na ito. Sasali pa rito, ha? Aahiran ko ito ng bigote. Paano pag avid listener? Di ba wala tayong pinipili? Siyempre naman, rich or poor. Basta ikaw ay listener. Basta avid listener natin, natsyempo na ating nino ng bayan. Ayan, itong si Doc Tony Lechon, pagka natsyempo ito, bibigyan ko ito ng mini component. Ayan. Ano nakaraan, sino ngayon ang winner natin? Dating taga-Kaap. Ay, Kaap o Naiya? Kaap. Ganun ba? Oo, meron tayong naging winner lakay. Talaga? Taga-Kaap. Dating official ng Kaap. Binigyan din ng mini component? Actually, pinamigay na lang niya sa iba, pero bibigyan na lang siguro siya ng mini component. Yung premyo niya, hindi niya kinuha. Nagkamali siya doon. Bakit? Yung mini component natin, pwedeng dalhin sa Casillas Eto na nga muna. Punta na natin ang ninong ng bayan para sa ating Pasko Panalo promo. Nandyan sa Reyes Compound, 4th Estate, Barangay San Antonio, Parañaque City. Ninong Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ito na ang Santa Claus ng bayan, Dr. Tony Lechon, Ninong Sherwin, dyan sa may Barangay San Antonio, Parañaque City, di ba Olivares City yan? Yung ano lang, yung dating, may dating mayor, ngayon pa may congressman na Olivares. Alam mo yung mga politiko dyan sa Parañaque, yung mga magkakapatid, parang Tulfo Brothers din ito, nag-aaway-away. Ikaw talaga. Punta na natin si Ninong Sherwin. Sige na nga. Ang dami. Good morning, Idol. Senator Rafi Tulfo. Ayan, Ben. Okay naman sila. Okay naman na sila ngayon. Wasing Mon. Ayan. Sherwin, Senator. Ayan. Sige, si Ninong Sherwin Ninong Sherwin, sino ang Dandan ating natin. winner ngayong araw? Ninong. Yes, lakay. Speaking of Dante Barona, eto na kilala natin yung anak ni Dante Barona, si Dante Barena. Akala namin totoo. Pumorma si Kuya. Pero speaking of Dante ayun, tumalon. Dati bang stuntman si Kuya? Gusto mo? Baka pwede Yan yung isa i-refer sa mga kay Senator dancer natin. Lapid. Yan yung isa sa dancer Ay, natin. dancer ba natin yan? Akala ko stuntman yan. I-recommend ko kay Senator Lito lang ito ang nakagawa ng pinakamatinding stunt sa kasaysayan dahil tumalon siya ng 41 metro na taas ng San Juanico Bridge pabagsak doon sa dagat. Muntik na matay katumbas doon, ay 134 feet. Yun, yung taas nun. Ganun kataas yung tinalo ni Dante Barona na ginawa niya noong 1981 na naging dahilan sa pagkaka-hospital niya ng ilang linggo bago ipalabas yung kanyang pelikulang Hari ng Stunt kung saan tinawag nga siya after that stunt
na siya yung hari ng stand sa pelikulang Pilipino dahil sa ginawa niyang yun. Sino naman tong tatalon-talon dito? Yan yung dancer wala, natin. sa gabal lang yan doon sa karinderya. Sa gabal lang yan doon. Dali yan sa SEA Games, isama kay Carlos Yulo. Ayan. Ito talagang nanalo, Lakay. Pangalawa, tatay. Tony Villafranca. Si Tatay Tony. Villafranca. Villafranca. Yan si Tatay Tony palaging nakatune in sa DZRH. Apo. At sinong paborito mong announcer pag umaga, Tatay Tony? Sila kay Mayor po. Ako naman. Wala ka Hindi, gatong bigyan ng 1,000 Kapag siguro. kaganyan, 1,000 agad. 1,000 pesos. Salamat po, Mayor. Parang malungkot si Tatay. Hindi po, uwi na, pangalawang stock na. pangalawang Iba na stroke na pala Ganun si ba, Tatay. kuya? Ayan. Pero okay Ay, naman po kayo. Para sumigla ka pa, kuya. Bigyan pa na another 1,000 na. Wow! 1,000! 2,000 para kay Tatay Tony. Okay, tapos sumigla si kuya. Ayo. Bili ka na. Nakakilos Ayan. sa yung dalawang kamay. Para sumigla ka. Hindi ng gamot. Ayan. Pambili ng gamot. Sama mo kuya ng ayan, pwede ba ito Dr. Niliachon? Ayan, pwede ba siyang bumili ng vitamins? Ayan, vitamin E, ayan, Emperador, ayan, tatlong Ayan, kutsarita sa mapapasko umaga, naman. tatlong kutsarita bago matulog. Pwede po. Ay, pwede na. Pwede na, Pwede na to. Kutsako-charita lang naman daw eh. Ako, kayang-kaya. Baka sakali Dahil, mabuhay-buhay mo malaman namatay natin- mong mga ugat-ugat, Kuya Tony. Opo. Ayan, opo daw. Ayan. Bigyan din ng mini. Tanungin mo muna ng ating word of the day ni Nung Sherwin para sa mini component. Tatay, alam mo kung anong ating word of the day? Sale. Sale! Aba naman, nakikinig Sale. talaga. Ayan, dahil 12-12 sale, eto, hindi ka nabibili ng mini component dahil meron kang Diesel Age mini component plus meron pa kasamang Diesel Age t-shirt at ang siksik liglig umaapaw na Diesel Age Noche Buena at Medyo Noche grocery para sa iyo. At ang pinakamalaki, pinakapulang-pula, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom, detergent powder with Stay-Away formula, 2 kilo yan. Hindi ka na ngayon mabubulol, tatay, dahil ka magiging Koreano na. Salamat po, salamat. Magiging Korean bigla si Salamat. Tatay. Bigyan mo pa ng Merry chichirya si Christmas po! Kuya. Siyempre, dahil Galing meron kay kang Ninong Richard tatagayin C. mamaya, meron ka ring Royal Tinapang Bangus Crackers, at sa atin yan ang Regal Foods Incorporated. Yan para sa ating Ayan. masarap yan sa ulam, tatay. Masarap yan sa kanin. Sama po. mo ng Salamat. sama mo ng maraming sibuyas yan, Kuya Tony. Ayan, paksiw na yan. Ayan. Suka, ayan. Sausaw sa suka. Salamat po, Masarap. salamat. Ayan, pasalamat po tayo kay Ninong Richard C. ng Regal Isnaka Foods. Yes, Ayan. thank you Salamat po. po, salamat. Okay, Kuya. Ayan. Tingnan mo laki, hawak-hawak niya pa yung kanyang radyo. Pero ito yung pinakamaingay. Teka Yung mga muna. natin sa may Si Kuya- karinderya. Si Kuya Tony, palakarin mo, baka pwede na siyang tumakbo. Ayan, naku, lakay, makakatayo na. Nakakatayo na. Oh, wow, may mga May hawak ito. ng 2,000 piso. Ayan na, tignan mo. Naku. Maglalakad pa yan. Maglalakad pa yan. At baka tatakbo na. Maglalakad pa yan, ayan o. Ba? Naglakad na. Ba? Naglakad na. Ayan. Nakapaglakad na. Aba. Exercise Maambon. yun. Maambon Tama, ngayon dito. exercise. Maambon Dito ba? sa Reyes Compound. Ayan. Dito sa bahagi ng San Antonio, Parañaque, Lakay. Pakitanggilan si Kuya Tony, oh. Oo, Ayan. ano siya. Oh, Ayan mo, ayan. Kuya Tony, mamaya pagka na-interview namin si Dr. Tony Liachon, ayan, susuplayan ka na ng kortal. Ayan. Hindi no, growing. Kala ko amlodipine. Ano daw pala, salumpas. Ayan. Sila kayong default na gamot, kortal para sa lahat. Ano yun? Basta, alam mo naman bata ko, pagka may sakit ka, kortal eh. O sige, asan yung mga kapitbahay ni Asan Kuya yung mga Tony? kapitbahay ni Kuya Tony? Ayun yung mga kapitbahay nasa kabilang side sa may sasakyan. Teka. Ayan, para ano mo muna. Ayan, no. Pwede Yun ba? yung mga kapitbahay, mga Uy, Sherwin. natin sa karinderya. O, yung isa may baon-baon pang mic. Magre-report po ba kayo? Magre-report po ba kayo? Ayan. Aba. Ba't may dala-dala kang mic? Sira pala yan. Itapon nyo na, ginagamit nyo pa. Nako, ilan ba yan? Nako. Ilan ba yan? Mukhang Mapapasubo tayo rito. na naman ang sahod nila kay. 5,000 na nga lang. 9. Siyam, lakay. Ilan? Siyam? Ang dami. Magana ko na isa para maging 10. 10 na, may isa pa dumagdag. O tama, bigyan mo sila ng 1,000, tig 100. Ano, meron kayo pangakabili ng ulam.
Aba, nagtatalon na. Ay, pan-Jollibee daw. Oo, pwede na yan sa Ayan, Jollibee. Oo. At tayo mag-Jollibee at namin din ng ulam dito. Ayun, ang dami palang ulam, Yun oh. pala eh. Ayun pala eh. Mas masarap yan, lutong bahay yan eh. Kasi pagbalot mo ako dyan. Okay, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH, Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Nasa Pilipinas, nasa Pilipino! Ganyan po kami rito sa DZRH sa Dr. Tony Liachon. Ayan. Give love on hindi lang Christmas Day. Every day. Dahil ang ating promo naman na kay buong taon yan Ayan, napapalitan lang ng pangalan pero yung promo natin ay talagang araw-araw. Bilis na daw natin at Ayan na, ako mukhang may lakad si Dr. Tony pupunta pa si Lakay. Dr. Tony Liachon sa ospital ba? May tutuliin yata. Ayan. Mag-i-inspection ng mga mga pasyente. Ayan. Sila kayo naman sa dami nang i-adlib talaga eh. Ayan, Dr. Tony Liachon, sir. Ayan, ito ang ninong ng PhilHealth. Ayan. Dr. Tony, good morning. Dr. Tony, good morning. Merry Christmas. Good morning. Ayan, long time. Hello. Ayan. Lakay Deo, Sister L. Abo, ayan. Aba, maganda ang gising ni Dr. Tony Liachon, ha? Ayan, mukhang maraming bonus saka 13-month pa ito, ha? Babayad pa nga eh. Pagsasweldo pa. Sweldo pa. Ayan, pero matagal nang gustong tanongin to si Dr. Tony Liachon. Anong itatanong mo, Lakay? Minsan nag-aait, minsan nagpapatubo ng bigote. Ba't ka ba nagpapatubo ng bigote, Dr. Tony? Nung bata ako kasi, ang idol ko si Dr. Jose Rizal. Ayan. Yung pala yun. Okay, sa bagay, minsan nakikita ko si Doc, clean look talaga, walang bigote. Pero ngayon, nagpapatubo si Doc. Ayaw niyang gayahin yung kakilala kong nagpapatubo ng bigote. Sino? Ayan. Sino naman nakakilala mo? Sino Lakay? Si Manibal. Ayan. Ay, wala na yun. Wala na yun. Wala na yun. Sa amin, di ba? Manoy, sabi ko, yung bigote ang haba. Lakay, pang UPS ito. Ayan, Ano yung UPS? Uninterrupted power supply. Ito na nga, magtanong na tayo kay Dong Tony Lakay kasi Ayan, mag-holiday season. Oo nga, Usong-uso na naman, Lakay, ang kainan. Teka muna, bago yung kainan, ayan, bigyan mo natin ng problema. Ito, pakunutin natin ang noon ni Dr. Tony Liachon. Ay, alam ko yung tatanong mo, go. Ayan, Dr. Tony, ayan, ang Supreme Court, nag-decide na lately, ayan, marami ang natuwa. Ayan, hindi lang ikaw, pati si Dr. Minggita Padilla ng ang mata ni Minggita. Ayan, luminaw. Luminaw ang mata ni Dr. Minggita. Akala ko yung party list, iba yun. Dahil luminaw ang issue ng PhilHealth. Ayan, ipinababalik ng Supreme Court ang 60 billion na napunta sa National Treasury. Ibalik sa PhilHealth. Pwede pa ba yung Dr. Tony? Anong reaction nyo dyan? Ayan, long overdue na ba yun? Lakay, Sister Stella, alam mo, dapat na isoli na ng Pangulo. Naalala mo nung September 20, nag-rounds siya sa Pabella Hospital. Sabi niya, dahil daw may savings ang DPWH, gusto daw niyang biyayaan ng mga Pilipino. Isosoli na namin yung 60 billion. Yun ay one day before yung unang-unang September 21 rally. So, inaakala ko, kasi zero ang budget ng PhilHealth this year, 2025, uutusan niya si Secretary Recto na DOF Secretary na under niya yung Treasury. Isosoli na yung 60 billion. Kasi, yung 2024 kasi, dun nila kinuha yung 60 billion. Kung lalampas ka pa ng 2025, wala kang budget ng PhilHealth. Dapat sinori ng Treasury, ng Treasury, gagawa lang Lakay ng cheque, tapos through a ceremonial handover, bibigay niya kay Dr. Edwin Mercado na may malaking cheque. Ito na yung 60 billion para dun sa mga
pasyente, medical assistance, mababayaran na rin yung utang sa mga hospital. Kasi kung sa 2026 natin kukunin, double jeopardy lakay. Bakit, Doc? Bakit? Si Stella. Bakit naman? Kasi ang magbabayad nun taxes ng taong bayan. Kasi 'di ba? Kinuha, nilagay nila sa treasury, napunta sa mga infrastructure program. Dapat sinoli ka agad 'yun. Tapos maglagay ka ng different budget for this year, 2026, kasi may interest yun At saka yung mga lost opportunities na dapat natulungan nung budget na yun, kawawa naman. Kasi merong YAKA program. Nakita ko si former Secretary Cesar Chavez, kausap niya si Dr. Edwin Mercado. Hindi masyado makaarangkada yung YAKA program ng PhilHealth. Yun yung outpatient programa ng PhilHealth. Malaking pera aabutin yan. So, sa last quarter of the year, ang pinakamahalaga kasi sa gastusan, at maraming hindi nakakaalam, na ang holiday season, lalo na December 25 at July 1, yan ang pinakamasaya, pero pinaka-deadliest na time of the year. Kasi marami nag-heart attack or stroke. So, in essence, sana ginawa ng Pangulo na pamasko, hindi pa naman tapos ang December 31. Orderan niya through the Executive Secretary at Secretary Go sa Treasury. Kasi sabi niya may DPWH savings i-google nyo, i-research nyo. Pero dapat ngayon na bayaran. Tapos yung 13 billion, kulang yon. Kasi ang touring nila, Lakay, ay 53 billion lang. Ang Syntax, 70 billion a year. Kunenta namin the other day, kasi inimbitahan ako ni Secretary Loren together with advocates ng Syntax sa opisina nila noong Monday. Nakita ko nga si Senator Ping, Senator Bong, Senator Migs, Senator Jinggoy. Ang request pala ni Dr. Edwin Mercado, 147 billion this year. Oo, para daw matugunan yung pangangailangan ng ating mga mahihirap, may edad at may kapansanan. At kulang yung 113 billion. Actually, dapat 300 billion. Kaya lang, hindi na mapapasa kasi nagsara na at magbabaycam na nga. Pero ang request, sana hindi 113 billion, kundi 147 billion para yung mahihirap, which is 50% of the population, malilibre po ang inyong mga premium at ang tataas ang ating benepisyo at malay natin, ma-decrease pa yung premium rate dahil mag-i-infuse tayo. Kaya, sang-ayon po ako sa pananawagan ni Cardinal David, sa marami pang tao, na dapat bayaran na ngayon ng Pangulo at maging Santa Claus ang Pangulo. 60 billion. Tapos, magdagdag po kayo sa 113 billion ng another 60. Kwentahin na lang natin, basta't ang kailangan nila, kausap ko si Dr. Edwin Mercado, ay 147 billion. Sana sa BICAM, na uumpisahan bukas, yung 113 billion daw, na galing sa lower house, ay gawing 147 billion. Kasi zero. Doc, Lakay ganito kasi, Doc, ninako yung 60, tapos wala ngayong budget. Doc, dapat mas... Doc, pasingitin mo naman ako. Ayan. Lakay. Natawa tuloy si Doc Tony. Ang tanong ko lang, Doc, yung 60 billion ba, nandiyan pa ba sa National Treasury? Baka naubos na yan. Ano pa isosulit sa PhilHealth? Yan ang siguro unang tanong dyan, Doc. Ano ba ang sabi ng bubit nyo? Andyan pa ba o naubos na? Andyan pa. Kasi sabi ng Pangulo, di ba, naalala mo si Deputy Speaker Puno, Ronaldo Puno, sinoli yung budget ng DPWH, Secretary Vince at dating Secretary Amena. O repasuhin mo, doon nakakuha ng savings. So dapat sinosoli yun para ang taong bayan
makaarangkada na kagad kasi magro-roll over naman. So may savings Sinabi na ng Pangulo yun May savings na. Ayun naman pala Magsosoli ng savings after the holidays. Pasayang. Dapat Ito yung ngayon na. redemption time ng Pangulo. Dapat now na. Lalo ngayon, Doc, Christmas season, marami na maatakihin, mga high blood. Yung mga madalas dahil sa pagkain. Oo. So, dahil speaking of mga heart attack, mga sakit, Doc, ano ang payo natin sa mga matatakaw pagka Christmas Grabe party? ka sa matakaw talaga. Hindi yung mga lang, napapasarap lang ang kain. Yung may ibang, baka magalit sila sa atin. Yung ibang matatakaw. Yung nagtitake home. Yung mayroon pang takihome. Ayan, punong-puno yung tapos di na uubos. Ayan, ano advice natin sa ating mga kababayan na Doc ngayong holiday season? Ayan, para iwas atake, high blood. Mga kababayan, 3 pagkain ng pinaka-grabe. Pero alam mo, tagal na akong doktor. Marami namamatay sa Pasko. Kasi maalat ang pagkain. 3 araw ka lang na maalat ang pagkain, tataas ang blood pressure. Kaya marami na i-stroke. Tapo mo rin kare-kare. Pangalawang pagkain. Ayan. Yan Pangalawang sila kay pagkain, kakain ng masyado kare-kare. May bagoong pa. Sarap-sarap ng... So, maalat, Doc. Maalat. Bawasan. Tapos matamis at mataba. Pero ang unang pumapatay sa mga Pilipino sunod-sunod na mga 3 to 5 days na maalat, lalo na kung may high blood ka. Kaya hindi alam na marami na may pag-aaral sa Amerika since 1973. Ang number 1 pong day sa marami na mamatay po sa stroke at heart attack Pasko, December 25. At ang number 2 na marami namamatay Enero. Tama, Enero. January. Sorry, Enero kung hindi nyo po alam. Tapos, may combination pala kayo ng alak at saka sigarilyo. Kaya nag-heart attack. Tapos yung iba na didisgrasya sa accidents. Yan ang mga causes kung bakit marami namamatay sa Pasko at January 1. Kung alak ka, Doc, sabi ko nga, kung 3 kutsarita tapos 18 years old naman. Ayan, 18 years old na alam ko, mahilig ka sa 18 years old, ha? 18 years old na makalan. Ayan. Ang mahal nun. Ayan nga. Okay, natawa si Doc. Wag lang sasakay po ng motorsiklo or magdadrive sa bahay. At mga 1 or 2 shots, tama na. Wag mo sosobrahan. Basta daw walang safe level ang alcohol dahil sa irregular beat, wag sosobrahan. Yun ang akin. At wag magmamaneho kasi karamihan ang mga namamatay ay dahil nagmaneho at nabangga. Yan po yung isa sa rason. Ayan. Napakagit itong doktor na to. Doc, ang reason ng iba, okay lang yan, holiday naman, Christmas naman. Ngayon lang magsasaya, Christmas season, reunion. So hanggang Kaya lang talagang ganun Yun talaga ang problema Lakay, hindi nyo pa alam, may mismatch. Pagka Pasko, kukunting doktor kasi tawag dyan skeleton force. Ito yung problema, dagsa ang pasyente sa emergency room. At that time, bakasyon ng doktor at nurses. Yun. Kaya overflowing ang emergency room kasi may kultura tayo, may yung duty ng Pasko at duty ng Enero 1 magkaiba. Yes, tama. Kaya yun dapat tugunan din ng ating Department of Health. Kasi ang usually yung nadadali, Lakay yung mahihirap Kasi yung mahihirap, siyempre, ang pagkain yan, maaalat. Siyempre, yung may mga bagoong, tuyo, hamon, at saka queslibola, minsan lang yan. Sila nadadali. Yung middle class, upper class, may HMO, Lakay Kaya dito, pumapasok. Sorry, yung PhilHealth natin. Kung malaki ang benepisyo nila, lalo na sa emergency room, Lakay, minsan 30,000 abutin ka niya, may stroke ka, magkano ang CT scan, MRI. Kung meron kang malaking PhilHealth, di yun ang ticket mo, yun ang PhilHealth HMO card. Yan isa sa mga
dream ko yan, Lakay. At, Pareho kay ni Sister Senator Stella. J.B. Ejercito. Ayan, yung kanyang universal health law. Healthcare law. Oo. Naka-confine pa. Naka-confine. Lalabas daw ngayon siya. Naka-confine na si Senator JB. Senator JB, get well soon, ha? magaling, Nagkaroon ng Sen. ubo. Kailan magpagaling siya? May programa sila bukas ni Ombudsman Boying. May mga expose pa sila bukas. Executive session sila bukas eh. Ayan, ganun pala yun. Ayan. So anyway, Doc, sabi mo kinakapos ang mga doktor pagka holidays. Ayan, i-request natin sa Malacanang mag-certify ng urgent bill ang Presidente Bonget, ha? Ayan, bawal ang bakasyon ng mga doktor. Ayan, sabi ni Doc, pagka grabe Christmas ka. season. Grabe ka sa amin, Lakay. 24/7 gising. Hindi naman. Ang gawin lang, increasean lang ng konting workforce pagka nandun sa, lalo na sa NCR, ito pinaka maraming disgrasya dahil sa accidents at marami talagang naglalasing. Yung iba napuputukan, Mahirap, Doc, eh. yung mga makukulit, napuputukan ng paputok sa kamay, isa mga pa yan. ganyan. Yun. Ayan. Okay, Doc, Tony, sir. Baka malit po kayo sa operahan ninyo. Ayan. Yung akala ko matutuliin. Tutuliin. Ngayon naman, operahan. Operahan sa kay Putotoy. Ayoko na. Alam mo ba, Lakay, kapitbahay ko dito lang sa kabilang bahay ko, si Attorney Hularbal. Ay, si Attorney Reg. Ay, Dr. Tony, kapit naman pala si Station Manager, Attorney Reg. Pakisabi sa kanya. Oo, dito lang siya nakatira eh. One house away lang kami. Doc, may sasabihin kami. Doc, bago pumunta sa ospital, mag-doorbell ka dun sa bahay ni Attorney Reggie Hularbal, ha? Ano sasabihin ko, Lakay? Pakisabi sa kanya, yung bonus sa may empleyado, i-ready mo na. Bago ako umalis, magdo-doorbell ako. Ayan. Ay, maraming salamat, Doc. I love you. Ayan. Inutusan. Doc Tony, maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year, Doc. Doc, thank you. Merry Christmas po. God bless po. Mahabigan si Dr. Tony Lachon, ang doktor ng bayan. Ano nga bang health advocacy? expert. Isang health expert. Ayan, Lakay. Tsaka, alam mo si Doc, marami yung natutulungan din, Lakay. Totoo yan. Kaya lang hoy, Don Pobre, sa susunod mo nang tatawagan si Dr. Tony Lachon, ha? Ang daldal. Ayaw kong makasingit, ha? Ayaw ko na interviewin yan. Gawin na lang, bigyan ng programa dito. Dapat magprograma kasi kayang-kaya niya magprograma, Lakay. Pero maganda sana yung mga in-explain niya, Lakay, para aware din natin mga kababayan pagdating sa issues sa PhilHealth. Lalo na, Lakay, masalimuot yan, ibabalik. Pero dapat agad-agad daw. Ayan. Speaking of doctor, ayan, Dr. Willie Ong. Hi, Doc. Merry Christmas. Doc Get well Willie. soon. Ayan. Matagal-tagal natin din nakikita si Doc. At saka Dr. Lisa Ong. Ayan. At of course, ang isang mong favorite na doktor, ang Dr. Minggita Padilla. Ayan. Hi, Doktora. Hi, Doktora. Yung nanay niya nakikinig sa atin, ha? Ayun nga pala. Ilan daw na ngayon nanay ni Doc Minggita Lakay? 101. Ayan. 101 na ba? Hindi pa. Mas bata daw kay Manong Johnny. Ayan. Mas bata. Morning, Dr. Minggita. Ayan. Ang mata ni Minggita. At happy birthday din kay Roberto Bobby Abari ng Talipapa, Novaliches, Quezon. Mula kay bossing Fred Abari and family. Ayan, dahil birthday daw ni Bobby Abari ngayon, re-regaluhan daw niya ang kanyang sarili ng Toyota, Sister L. Wow! Abay sa Quezon, sa barangay Talipapa, Novaliches, Quezon ba to? Quezon City. Ayan. Quezon City siguro ito. Tama, Quezon City. Ha? Kasi barangay Talipapa? Barangay Talipapa, Novaliches, Quezon City. Re-regalon daw niya ang kanyang sarili ng Toyota Tamaraw na may sungay. Ipangahakot niya ba, Lakay? Anong hahakutin niya? Ayan. Abay, siyempre, pangharabas sa farm niya. Ha? At siyempre po, mga kuyang mga ate, yung mga balikbayan, yung mga naisa magkakotse ngayong Pasko at New Year. Samantalahin po mahabigan ang birthday ng bossing nating Cesar Toyota Alamang. Dahil parang giveaway na ang kanilang kotse ngayon, ha? Ayan.
Kasi zero down payment po mga kuyang mga ateng. Saan ka nakita ng ganyan? Abay mag-uwi ka ng kotse, wala man lang down payment, ha? Tama po, zero down payment, wala kayong ilalabas na pera, ha? Ayan, punta lang ng Toyota Alabang Aling Pilising. Pwede ka na mag-uwi ng RAV4, Yaris Cross, Corolla Cross, Toyota Zenix at Toyota Active. At siyempre, tama raw. Mga hybrid, matipid sa gasolina, pogi sa kalsada, at swak sa pamilya at perfect pang panghatid ng bata sa school. Pang long drive, naku, ngayong bakasyon. Pang negosyo pa, ha? At hindi na yan mga ating mga misis, pagka kayo po ay bumili ng kotseng walang down payment sa Toyota Alabang, abay pwede po mag-uwi ng refrigerator, ayan, air condition, microwave, vacuum, flat screen na TV, saan ka pa, ha? Bilisan ninyo, baka magkaubusan po, ha? Ayan, ako, dinadagsa ngayon, ha? Parang sale ang kotse ngayon doon. Punong-puno ang tao sa kanilang showroom. Ayan, punta na sa Toyota Alabang. Ang maganda rito, mabilis ang proseso. Madaling kausap. Justice Dado Peralta, ha? Walang paligoy-ligoy. Transparent ang presyo, ha? At may gabay ka mula simula hanggang sa makuha ang susi ng Toyota mo. O saan ka pa, ha? Para lalo mas mabilis, ayan, mamili kayo anong kulay dyan. Sabi nyo, kamag-ay po yung si Deo Makalma. Ayan. Yan po ang password dyan. Ayan, parang OTP yan. At hanapin yung kanilang poging mabait na manager. Andrew Go is the name. O kaya ay Michael Lee ay maghapon, iuwi mo na ang kotse. Toyota Alabang, lagi maasahan ng pamilyang Pilipino. Standby sa ating mga reports, Raymond at Paz, Edniel Parosa, Boy Gonzales at Manang Milky Rigunan na napakaswerte sa mga raffle. Sabi nga ni Miss Annette Ocampo ng Maynilad, napakababa ang handicap sa raffle ng Manang Milky Rigunan. Oras, Sister L. 9:34. This time check is... Binabati na kayo ni Konsehal Raul Aquino. Ayan. At Dr. Alan Racho, ang maswerte ng paraffle ng Toyota Fortuner tuwing birthday ni Mr. Cesare ng Toyota Alabang. Ayan. Naku, sino man kaya ang mananalo ng paraffle na Toyota Fortuner ni Mr. Cesare sa kanyang birthday? Samantala, sandali lamang Raymond. Standby Edniel Parosa, standby Manang Milky Rigunan. Abay, paalala po sa ating mga medyo nagkakaedad. Ayan, tulad ni Governor, Vice Governor pala, ha? Vice Governor Dodo Mendoza. Ayan. Oy, Jerry ba, wag mong kagayahin si ano, ha? Ayan, yung Dodo Mandanas kiss, ha? Ayan. Maraming mga big time na manonood mamaya. Naka-video ka, pare ko, ha? Tama gentle kiss na gano'n, ha? pero sa loob ng ilang dekada parang manding bahakan, ayan, classmate Boy Pecson, ayan, kumusta si Senator Frank Drilon, ayan, sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbalita ng inyong lingkod, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Aba, most worshipful Boy Anyag, ayan, most worshipful Rolen Paulino, ha? At June Espino, kailangan nyo rin ito, ha? Kasi malaking ito, kaya ito ang kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ko sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Aba, most worshipful Boy Gabionsa, kailangan mo rin ito, ha? Don Ramas Oy Piching, ayan, full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Aba, kuyang Alex Guo, ayan, sabi mo rin si most worshipful Sunny Rason, kailangan din niya ito, ha? Tama-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya makuyang mga ating, mahalagang alagaan natin ating mga mahal sa buhay.
Kaya dapat mas merciful Junsuan, inaalagaan din natin ating mga sarili. Ayan, Kuya Kong Momo, ha? Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Di ba, Dong? Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Ano ang latest sa Senado? Anong sabi ni Raymond, ha? Ayan, mababawasan na ba ng senador na atin ng session? Ano, loko-loko rin tong si DILG Secretary John Vic Remuliano. Nahawa na kay Kuya Boying. Ayan. Alaskador din. Sabi Ikaw naman, ba naman eh? sabi ba naman kay Senator Bato de la Rosa, alam namin kung saan ka nagtatago. Recently na sa 6 na lugar ang kanyang pinanggalingan. At alam nila kung nasaan. Nakita mo yung memes kay yung ginawang AI kay Sec John Vic, ha? Hindi pa nakita. Yung habang nagsusupervise ng rally noong November 30 sa May Menjola. Abay, nakapalda. Hindi ko pa nakita yun, Lakay. Kita nakapalda eh. In-AI na naman. In-AI, Pero nakita ko, Lakay, yung speaking of Senator Bato, yung post ng kanyang misis. Yung pinuntahan siya ng ni Senator Bato. Ayan, Senator Bato, sinusukatan ng maraming buhok sa Isbensons. Mahabang diskusyon sa BICAM sa national budget inaasahan ayon kay Senate President Tito Soto. Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor Sister L, nakadepende kung paano magkasundo ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, maaring tumagal ng 2 hanggang 3 araw ang BICAM. Ngunit ang tutok lang nila ay ang mga disagreeing provisions ng bersyon ng Senado at ng Kamara. Muling binigyang din ni Soto na hindi nila papayagan na may mga maipasok na provisions bilang individual amendment na hindi na pag-usapan sa Kamara at Senado. Tiniyak nito na mapapanood ng live yung mga proceedings sa BICAM para sa 2026 national budget. Narito si Senate President Tito Soto. I expect na mahaba in all 2 or 3 days. Depende sa mga papagkasunduan nila doon sa mga disagreeing provisions only. Hindi nating papayagan na magkaroon ng magpapasok ng hindi naman pinag-usapan sa Senate o pinag-usapan sa House o magkakaroon ng bagong amendment, individual amendment o hindi tayo papayagan. Sir, SPP pass. Nothing that will we will never allow anything that happened last year na mangyari ngayon. Ang BICAM ay dapat gagawin ngayong umaga sa PICC, ngunit ito ay pinagpaliban bukas ng umaga. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. May kausap kaming Senador Sister L, ha? Ayan, ang BICAM, ang budget ngayon, mukhang walang makalusot na insertion. Alam mo kung bakit? Dahil yung audit. Todo bantay, daig pa na account na, daig pa ng taga-SGB itong si Senator Ping Lacson. Mahirap malusutan daw, Lakay. Hindi niyo mapapaikutan ang Ping Lacson. Sandali lamang, Ednyala, para sa standby, Boy Gonzales. Oras, Sister L. 9:46. 9:54. Ayan, oras na para magpaalam tayo. Ayan. Basta muna natin si Manong Ganun ba? Grabe. Excited naman yan magpaalam. Teka muna, batiin muna natin ito si Kuya nga Judge sa Boyat Mapili. Good morning. Potentate Nelson Yao. Kuya Rodan Deliso. Ayan, Oicho, ha? Ayan, saan ba ang blowout ni June? At si Jerry Epak ng Jim's Coffee.
Oy, si Cesar Bautista, ayan, ang lobas daw sa huweteng sa Angono ay 137. Hindi po 12-12. Baka mamaya pa. Ayan. May bola pa mamaya. Ayan. Attorney General Edgar Arevalo, good morning. Ayan. Binabat niya si Justice Japardi Maampaw at Justice Jomar Canlas. At hi, good morning, Bes Zamora, Noble June Samaniego. Ba, sabi niya, Nobs, lalong gumaganda si Sister Ella. Aba naman, maraming salamat po. Wala po yung suhol, At si Mara Bacani, good morning, Konsehal. Paki-announce naman ang grand reunion namin sa Tumawin Academy on December 27. Gaganapin sa Old Community Center. Ayan, salamat Mayor. Ayan, magpaparaffle na po si Konsehal Mara Bacani ng isang sakong kasoy. Kasoy, masarap yan. At saka suman. Ayan. At binabati natin si Noble Greg Kayabyab. Of course, si Kuyang Toby Purisima. Uy, si ating Chini. Ha? Nanonood sila sa atin, Sister El. Good morning, Good morning ating po. Chini. Kuyang Toby Purisima. Lakay, shoutout natin si Sir Buddy Uberas. Nakikinig siya kanina. Ganon. At si Kaels Bartolome, salamat. May papasko pala sa atin si Kaels. Salamat po. At si General Nick, shoutout po sa inyo. Ito na lakay, punta natin. Teka muna, bakit sa Maydas ang Christmas party natin, ha? MBC. Di ba nire-raid yan? Ayan. Hindi. Nire-raid yan eh. Wala na. Dati pa yon. Wala yun. Sa isa ng Christmas party na, biglang mag-raid na naman dyan. Ayan. Di ba kay ano yan? Kay Saldico? Ayan. Sabi ni birthday girl, Jackie Onassis Recio. Ayan. Maganda daw dyan sa Maydas, kaya daw dyan ang pinili. Ayan. Baka daw magparaffle ng helicopter. Ayan. May helipad. O kaya flood control project itong si Saldico. Ayan. Bago pa ma-sequester. Ayan. Baka binagsak presyo kasi. Ganon. Sige, si Manang Milky. Ay, teka muna, baka makalimutan ko, ha? Magtampo yung aming presidente, si Kasinsin. Ayan, Jesse Ong. Na mamaya din ang Christmas party ng mga members ng Pinili Metro Manila Residents Association. Ay mga kailyan, huwag kayong mawala dahil naku, ang daming parapol nitong si classmate architect Ronan Pulende, ha? Bumili ng tatlong 50 inches TV. Ayan. Wow. Meron pang Frigidaire. Ayan. Luma-luma talaga. Frigidaire. Ayan. Yung hawakan yung lumalamig. Tapos naka-order na kay Aling Lydia ng lechon. Extra large na cholesterol-free na lechon. Wow. Naman. Pero moderate lang. Mamimigay pa ng t-shirt. Ayan. At meron pang pa-emperador. Talaga naman, ha? Ano pala yan walwalan pala dyan. Kailan mo ba yung walwalan? Oo, ayan. Want to sawa. Kaya lang yung trabador mo manang bing adalin, ha? Magkakasakit nga yan. Ayan. Bakit? Kung uminom daw ng tanduay, umaga, hapon, gabi, abay, mamamatay yan. Grabe ka. Bad ka. Dapat sundin ang payo ng Emperador Brandy. Ayan. Drink responsibly. Ayan. Eto na si Manang Milky. Mas mahigpit na version ng anti-political dynasty bill isinusulong ni na Speaker D at Congressman Sandro Marcos. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Totoo ba yan? Sister L at lakay sina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang author ng mas mahigpit na bersyon ng anti-political dynasty bill na naglalayong wakasan ang labis na concentration ng kapangyarihan sa ilang pamilya at palawakin ng papas na laban sa politika. Sa bill na D at Marcos, ipagbabawal ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak na anumang posisyon sa pamahalaan ng mga magkakamag-anak hanggang sa ika-4 na antas o 4th degree of consanguinity. Saklaw nito ang malalapit ng anak gaya ng magulang, magkakapatid, tiyuhin, tiya, pamangkin, pinsan at iba pang mga parehong kaantas. Kasama sa ipagbabawal sa panukala ang pagtakbo o paghahawak ng posisyon ng mga common law spouse o kinakasama.
Para naman sa mga kongresista, provincial, municipal at barangay official, sino man sa kanilang mga kamag-anak ay hindi daw maaring tumakbo o humawak ng pwesto sa kaparehong distrito, provincial, municipal, city o barangay office. Ayon kay Speaker D, panahon nang itaguyod ang tunay na reforma sa politika sa pamagitan naman ng paghinto sa dynasty na matagal na anyang hari sa anumang rehiyon. Sa panig naman ni Congressman Marcos, mahalaga daw ang naturang batas para ibalik ang tiwala ng publiko at iyaking bukas ang larangan ng politika sa mas maraming mga Pilipino, hindi lamang sa ilang pamilya sa bansa. At sabi mo nga, Lakay, sana ay maging totoo ang panukala ng Kamara na matigil na daw ang anti-political dynasty bill. Manang Milky, yes, Lakay. maniniwala kong seryoso si Speaker Bogie D at Apo Diputado Sandro Marcos na serious sila sa pagsusulong ng anti-dynasty bill kung siya ay magre-resign. Ayan, simula yan, mag-resign siya, pati si Pinsan, si Manang Aimee, kasi president si tatay niya. Hindi ayan. pwede mag-resign ng Pangulo. Ayan, si Speaker din. Ayan, lahat ng mga di sa Isabela. Ang dami kayang di sa Isabela, 20 yata, 15. Oo, Lakay, siguro mahigit 20 yata sa Isabela at pero yung panawagan mong resignation, baka naman hindi pa napapanahon kasi hindi pa napagtitibay yung bill eh. Sabi, leadership by example. Pwede, pero sabi nga nila ay isulong muna yung bill. Kapag napagtibay yung panukala, baka nga mabawasan yung pagtakbo noong pareho-parehong mga apelido sa ating pagdating sa eleksyon at iilan lamang daw ang namumuno sa ating bansa na yun at yun din daw ang mga pamilya. Maniwala ka dyan. Paka-basher mo naman. Tingnan natin, sana nga. Ayan. Ayan. Simulan nila. Ayan. Sila ang nagsulong ng bill. Sila ang magpakita ng example, Manang Milky. Ayan. Yes, oo. Dapat, sabi mo nga, Lakay, ay mag-set ng example o halimbawa. Ayan. Okay nga, Rod. Ayan. Si Manang Milky, kaaga-aga. Sa dami ng mga hinahakot na grand prize, TV, refrigerator. Ayan, kaaga-aga, hinihingal na siya. Paano? Ang daming bit-bit. Nilalahat sa party. Inuubo na sa kakasigaw, Lakay. Alam sa mga raffle. Kakasigaw sa raffle. Okay nga, Rod, Manang Milky. Maraming salamat. Naraksa nga Pasko. Magandang umaga, Lakay, Sister El. Maligayang Pasko sa inyong dalawa. Balik sa inyo, Lakay, Sister El. Si Edniel, anong report ni Edniel? Malas ba to sa raffle o swerte? Parang medyo malas-malas to. May balat sa yung puwet. nakaraan beer yata nakuha nito. Hindi ko alam, tanong natin. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, binigyang diin ng community engagement sa unang External Security Symposium. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Pinasalamatan ng militar ang kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos sa presensya nito sa unang Battalion Commander Symposium upang talakayin itong external defense ng bansa. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Sergio Trinidad, binigyang din ni PBBM sa mga sundalo ang kahalagahan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa mas matatag na national stability. Pinalakay din daw sa naturang pulong sa Camp Aguinaldo itong tuloy-tuloy na pagsuporta ng gobyerno sa kasunduluhan. Isinagawang symposium kasabay ng International Human Rights Day at ilang araw makarang ianunsyo ng presidente ay nagtag na base space AFP. Orang iginiit ng Department of National Defense na long overdue ito at ito isang forma ng suhol sa gitna ng mga panghikayat sa destabilisasyon. Nilahukan itong symposium ng 161 commanders mula sa Intel Service ng AFP at Army at walang beses na tumalakay sa mga bantang kinaharap ng bansa pagdating sa teritoryo. Paliwanag ng AFP, isinagawa itong symposium upang hasain ang koordinasyon at operational readiness ng mga battalion commander. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At report mula kay boy vlogger Dumagoso. Eto na Lakay, nako, for sure mayroong mga magre-react dito. Bakit? At may mga matutuwa. Lalo na yung mga ayaw sumayaw, pero pilit pinapasayaw pag Christmas party. Dahil ang sapilitang pagpapasayaw daw Lakay sa mga Christmas party, sabi ng aking ninong, pwedeng ireklamo sa DOLE.
Napaka-KJ mo naman, Secretary Benny. Ayan, magsasaya lang eh. Ayan, kaya nga yung mga ayaw magsayang pinipilit eh. Ayan. Para matutong sumayaw. Ayan, para ma-exercise sila. Ayan. Nalala ko tuloy bago ako rito lakay. Hindi naman ako pinasayaw. Pinasali lang ako sa ano yung Mr. and Miss MBC ba yun? Nagrampa-rampa kami ni Edniel na mukha kaming tanga. Yung mga masaya sa yung mga hindi magagaling. Ayan. Si Edniel nag-drawing ng abs. Alamin natin ang buong detalye. Anong sabi ng Dole RH29, Boy Gonzales, Boy? Mr. L, lakay Deo. Lalo na ako lakay. Parehong kanan yung paa ko, kaya hirap sumayaw. At, sabi rito, Boy, ayan, kayo daw ni Raymond tsaka si Boss Jomay, ayan, sasali kayo sa sabunutan. Ayun. Inaalala na kain ng Department of Labor and Employment ang mga kumpanya na magdaos ng exclusive na Christmas activities na may paggalang sa kultura, relihiyon at personal na kagustuhan ng mga empleyado. Ito'y kasunod na usapin sa social media hingga sa umunoy sa pilitang pagpapasayaw ng mga magagawa sa Christmas party. Nilinaw ng National Labor Relations Commission o NLRC na maaaring magsampa ng reklamo kung may pamimilit at banta ng parusa sa pagtanggi. Ayon sa Labor Code, maaari lamang parusahan ang empleyado batay sa mga just posts tulad ng misconduct, gross negligence, loss of confidence, crimen laban sa employer o pamilya nito at iba pang mga kalintulan na paglabag na may kinalaman sa trabaho. Kung may sapilitan at nagbanta ng disciplinary action, maaaring humingi ng danyo sa magagawa sa NLRT. Maaari rin magsampa ng reklamo kung nagdulot ito ng pagigipit o pasamang work environment na posibleng mauwi sa constructive at dismissal. Maaari rin itong masaklaw ng safe spaces law kung may paglabag. Pero kung wala naman lakay, walang pamimilit at bahagi lamang ito ng masayang pagtipon, hinikayat ng Dole ang voluntaryong pakikilahok ng mga empleyado. Ito si Boy Gonzales para sa Divisarios sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. At bago na magpaalam, ayan, best wishes, happy wedding, Jerry Boy, at Miss Mabel Arrive Bahana. Ayan, mamaya, ayan. So, hahabol tayo, Sister L. Hahabol ka? Yes, hahabol tayo para abutan natin yung mainit na sabaw. I went to your wedding, although I was dreading the thought of losing you. Bakit may iiyak ba? Bakit ba kayo? Alam mo, kanina pa kayo. Si Kato niyo, iba rin yung pinatugtog kanina. Ang lakas niyo mang-asa. Kanya-kanya kaming kwan. Kanya-kanya yung trip. Dreams, your dreams are true. You came down. Jerry, ha? Paalala, pare ko, ha? Maraming bisita mamaya, ha? Ayan, mga big time na mga ninong, mga ninang, ha? Yung kiss, ha? Ayan, a friendly reminder. Gentle kiss lang, ha? Ayan. Kailangan ni wag Dodo Mandanas kiss. At ikaw, Mabel, wag mong gagayain si Fe Inaanuran Banta, ha? Nung kinisaldo kay Abner, malunadala mo yan. Parang kinuwento din yan sa akin. Naalala ko yun. Bawal daw. Sabi nung, tapos ng kasal, sabi nung pare, sabi nung sa kay Abner, kay groom, you may not kiss the bride. You may not kiss the bride. Takip na mukha. Iba yun, yung mga eksena sa kasal na. Pero may mga ganun lakay ng mga unang panahon. May mga ganun talaga daw. Yung parang, kasi di ba ibang-iba yung tradisyon noon din. Saka ang bataan, ayan.
Kasal na pero ang tagal yata bago na ako ni Abner. Tama na nga yung lakas. Magpaalam na tayo. Conservative eh. Kung ano sinasabi mo. Hindi, pinapasela natin yung kasal ni Jerry tsaka si Mabel mamaya. Ha? Whisper goodbye, goodbye to my happiness. At yan po mga biyan ng kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. It's a Friday, TGIF. Chill-chill lang po tayo mga kuya mga ateng at sa mga aten na mga Christmas party dyan. Eat moderately, ha? Yes, Ayan. And drink moderately, ha? Yes, ano lang, saktong kain, Yes, saktong inom, pwede na yan. And please, pakainin mo na ang mga bisita bago magtakihome, ha? Oo, isipin ang mga kasama. Pagka ganun ang gagawin nyo, mananalo kayo ng grand prize. Ayan, i-bless kayo ni Lord Yes. kasi concerned kayo sa mga kasama nyo. May malasakit. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye po, Sister Ella Lane Apit. Hindi ka pa nagpaalam ng maayos eh. Ako po si Deo Makalma. Ayan. Sister El po, Elaine Apit, stay safe. God bless. Ayan. Tumpak na oras, alas 10:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo na amoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka